ito yung sunod. Nako, ano yung sunod, Ken? Ha? Ito na. Mga DDS na mahilig manira kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, kaya malakas ang loob na bumira kasi nagtago sa China. Ito ha, mga kababayan. Merong isang DDS vlogger, supporter ni Digong na isang bakla na tawagin natin sa pangalang Sas Sut Rugando. Si Sas Rugando. Si Sas Rugando, mga kababayan, ay kinasuhan po ng cyber libel ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard dahil sa paninira nga niya kay J. Tariela at grabe din po ito kung bumira kay PBBM. Ngayon mga kababayan, yung mga vlogger na ito kaya malakas ang kanilang loob na bumira at manira kasi wala po sila sa Pilipinas at nasa China po siya. Si Maharlika naman kaya malakas ang loob na bumira kasi nasa Amerika. Walang kaso ang makakalusot kay Maharlika galing sa Pilipinas kasi nasa Amerika nga naman. Wala din pong kaso ang makapagpalusot sa Pilipinas doon kay Sas kasi nasa China nga naman siya. Pero mga kababayan, sad to say, diba? Sa kasamaang palad, magbalot-balot na po sila. Bakit, mga kababayan? Mga kababayan, si PBBM humakbang na. Ano nga ba ang hakbang ni PBBM? Naku po, Diyos ko, patay kayo ngayon. Panoorin niyo po ito at pakinggan. Sa Amerika. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang letter of credence mula sa bagong envoy ng China sa Pilipinas. Sa presentation of credential ceremony sa Malacanang Palace kahapon, sinabi ng Pangulo na isa sa pinakamahalagang kaibigan at partner ng Pilipinas sa mundo, ang China. Sigurado raw siyang magkakaroon ng maraming pagkakataon para paigtingin, palalimin at gawing mas importante ang relasyon ng dalawang bansa. Umaasa naman daw si Ambassador Jing Quan sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa at maayos na pamamahala ng mga pagkakaiba ng mga ito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagsilbi bilang minister si Quan sa Deputy Chief of Mission sa Chinese Embassy sa Amerika. Itinalaga rin siya bilang Deputy Director General sa Department of North American and Oceanian Affairs mula 2018 hanggang 2021. Bukod kay Quan, may bago rin ambassador ang Republic of Chile na si Felipe Alejandro Diaz Ibanez. Hala! Ayun na! Sige, mga DDS. Bira kayo ng bira kay Marcos. Tapos pag nakasuhan kayo, takbo kayo sa China. Eto na, mga kababayan. China, nakipag-ayos na sa Pilipinas. Patay kayo. Goodbye, Digong. Welcome, PBBM. Naku po, mga kababayan. Mga kababayan, ang presidente talaga, kapag hindi ka tawag dito, hindi ka nagdadalawang isip at gusto mo talaga ng peace, di ba? At gusto nyo ng tawag dito, kapayapaan, siya talaga mismo ang hahanap ng paraan para magkaroon ng mabutihan. Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong isang summit ba yun or Asian Summit na lumapit si PBBM kay Xi Jinping at shake hands niya ito. So, yun na nga ba ang tulay na kung bakit si Xi Jinping at si PBBM ay close together na, in good terms na sila? Nako po, mga kababayan. Ito na nga. So, binitawan na nga ba ng China ang mga Duterte? Hala, Diyos ko po. Ayun na nga, mga kababayan. Naalala ninyo yan, mga kababayan. Naalala ninyo? Sa Amerika. Ulitin ko Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang letter of credence mula sa bagong envoy ng China sa Pilipinas. Sa presentation of credential ceremony sa Malacanang Palace kahapon, sinabi ng Pangulo na isa sa pinakamahalagang kaibigan at partner ng Pilipinas sa mundo, ang China. Patay! Naku, kumanda kayo. Tinanggap ni PBBM. So, ibig sabihin,
ito na yung tulay na si Xi Jinping at si PBBM ay magkakausap na. Kasi ang pagkakaalam ko, isang beses lang sila nag-usap nung nilapitan ni PBBM si Xi Jinping doon sa isang summit sa may Malaysia yata yun. Mga kababayan, ito po ba yun? Ayan, no? PBBM, nilapitan si Xi Jinping. Ito ha, mga kababayan, ako, ito na nga. Ito ha, mabubuksan natin. Ito po yun, mga kababayan. Ayan po ba? Ayan po ba ang patunay na kung saan ay lumapit ang Pangulong Bongbong Marcos para kausapin si Xi Jinping at makipag-shake hands? Hala! Kaya nga ba gumawa agad si Xi Jinping ng panibagong ambassador at pinapapunta sa Malacanang at ito naman ay tinanggap naman ni PBBM. Nako, water cannon ni Xi Jinping, si Mark Ramos. Alam, ayan kita nyo, ayan. Bukod dyan mga kababayan nang lumapit si PBBM kay Xi Jinping, mga DDS, mag-iiyakan kayo nito. Bibitawan na ni Xi Jinping. Sabagay, wala naman ng power si Digong, ano pa bang aasahan niya? At bukod dyan, eto pa yung pangalawa. Ayan, nako po. Baka naman, magulat po kayo dyan. Ang haba-haba ng usapan nila dyan. Naku, nangungumustahan pa. Oo, nagkukwentuhan pa yung dalawa. Nako po, ayan na nga. Ang sabi nga ni PBBM dyan, ano ba yung pinag-usapan ninyo ni dating Presidenteng Duterte na bakit gano'n na lang kayo ka-agresibo at ano ba yung napagsunduan ninyo? Kaya nga nakasimangot si Xi Jinping sabi niya, tapos biglang sasagot yan dyan at sabi ni Xi Jinping, ang aming pinag-usapan lang naman ay mag-explore kami ng isang langis at hati daw kami. Ang sabi nga ni Digong, kung sa 100 barrel ay 60 daw sa Philippines, 40 daw sa amin. Ang problema lang, wala pa kaming nakuhang langis, naningil na si Digong. Nagbigay na nga kami ng tulay Bukana Bridge sa Davao Diba? Naku, mga kababayan. Ano kaya ang usapan nila dito? Pakinggan nga natin. Diba? Nako, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. Ito, hindi pa ako bumabati. When we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Di ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption of the chair for 2000, for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Nako! Ayan na. Nako. Ayan. Sabi ni Ma'am Sally Rugay, Ken, nabalitaan mo ba yung pinatay na aktor at isang anak ng presidente? Ano daw? Ken, nabalitaan mo ba yung pinatay na aktor, isa sa anak ng presidente ang mastermind? Nako, sino kaya yan? Hanapin nga natin. Sa Amerika. Ito nga, anak ng presidente ang mastermind sa pagpaslang sa isang aktor. Sino kaya ito? Ito na. June 25, 2025, ito ba yon? Wala naman, mga kababayan. Sino bang aktor ang pinatay? Mga kababayan. Wala naman. Sino nga bang mastermind sa kaso ng pagkawala? Ano ba yung ma'am? Balita na yan. Wala namang lumabas. Hindi ba? Actor, Yu Minglong.
Yu Minglong? Ah, yung actor na si ano. Tumulong lang naman yun siya eh. Tapos, imbis na tumulong siya, siya yung binugbog. Yun ba yun? Iba yun. Si Yu Minlong. Sa movie lang yan. Oo, iba yun, ma'am, Sally Rugay. Iba yun. Yung tumulong. Actually, parang movie ata yun, Netflix. Hindi ko sure. Basta may napanood ako, Korean actor ba yun? So, nagbigay lang naman siya kasi siya ang nakasaksi at nakita niya ang lahat. So, itulong niya sana, pero ang ginawa, binugbog siya. So, parang, wag na kayo tumulong mga kababayan, hayaan nyo na lang kung may mabangga dyan, may mahulog, may mabungi, may nabagsakan ng kahoy, or kung anong mangyari. No? Awareness po ito sa lahat. Kung darating po ang panahon na may mga ganyan, na may mga nadisgrasya, nabunggo, nabundol, ganyan, wag po kayong basta-bastang lumapit. No? Antayin nyo po na may otoridad na pumunta. Kasi bakit? Kapag hinawakan nyo yan, pagdating sa autopsy, kamay ninyo ang nakatatak doon, kayo yung ma-question. Kayo pang mapagbigtangan. 'Di ba? Tumawag po ng pulis. Ayan. Tumawag agad ng pulis. Oo. Lalo na kapag may nagremedyo, 'di ba? Yung nagbimbangan. Naglock. Wag po pong tulungan na hilain. Hayaan mo silang maglock. Ginusto nila yan eh. 'Di ba? Ikaw pa ang mapagbintangan, sabihin sarap na sana, hinila mo pa. 'Di ba? Sa mga ganyang bagay, mga kababayan. 'Di ba? Hayaan niyo na lang. So, yun na. Chinese actor yun, si Yu Minlong. Chinese ba yun? So, yun na, mga kababayan. Klarong-klaro po yan si PBBM at ang China ay in good terms na. Patay kayong mga DDS. Binitawan na nga ba ng China ang mga Duterte? Kasi, pagkakaalam ko, wala namang Duterte na may power at this time. Si Sara may power pero hindi naman ginamit ang power for the Filipino people. Ginamit niya yung power for to destroy our government and to destroy our sitting president, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Di ba? To destroy the sitting president, to destroy our government, and to manipulate the mind of idiot supporters, and that's what we call DDS. 'Di ba? So, yun lang po mga kababayan, yung ating live ngayon So, hindi ko masyadong habaan kasi actually alas 10:18 na. Ayaw ni Xi Jinping nasa kulungan. Kaya nga, dito sa Hong Kong di pwedeng gawin. Lalo na yung mga na-aksidente, di pwedeng galawin. Kailangan rescuer ang hawak. Yes po, totoo po yan. So, yun lamang. Mga kababayan, sinishare ko lang po sa inyo. Naku po, paano kaya lulusot si Sara niyan? Mga motor na bigay ni Digong. Legit. So, yun lang mga kababayan.